araw, magandang umaga po sa ating lahat, saan man po tayo naroon ngayon. Purihin ang Diyos na niloob po niya magtipon-tipon po tayo ngayon sa Kanya pong presensya upang patuloy na magpurit magsamba sa Kanya pong pangalan. Po ay nagpapasalamat na muli po tayong nagkakasama ngayon at nakita po natin ang bawat isa. Salamat po sa inyo pong pagdalo mga kapatid namin dyan sa Pilipinas, to all, lahat po ng mga wardens po natin, mga officers, mga PDLs, and to everyone na nandito po ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Kumusta po tayong kapatid? Nakatulog po ba tayo ng maayos, ng payapa kagabi at gumising tayo ng maayos ngayon? Hallelujah! Alam niyo po mga kapatid, maging yung ating pagtulog po ay napakalaking biyaya po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo po ay nakatulog po ng maayos, ay binigyan po tayo ng Panginoon ng kapayapaan. At yun yung mga bagay na hindi po nababayaran ng anuman pong mga salapi. Ang kapayapaan po ng Diyos ay isa pong biyaya na napakalaki sa atin. Dahil kahit tayo ay napakayaman, napakaraming mga salapi, kung hindi po tayo makatulog ng maayos ay mahirap po yun, di ba? Marami pa ang may sasakripisyo sa atin, lalo yung ating kalusugan. So kung tayo po ay nakapagpahinga, nakatulog po ng maayos, ng may kapayapaan sa buong magdamag, malaking biyaya po ng Panginoon para sa atin po yun. Kaya sa oras po na ito, ayan po natin na patuloy na makakilos po ang Panginoon. Kumplituhin po niya ang ating pagdalo ngayon sa pamamagitan po ng ating pakikinig ng kanyang mga salita. Ang ating pag-uusapan na paksa sa araw po na ito ay patungkol po sa kapayapaan po ng Diyos, kung paano po natin ito makakamit mga kapatid. Amen? At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay yumuko at manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na buhay, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, tunay nga na napakabuti mo at napakadakila sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa panibagong biyaya po ng kalakasan, bagong hininga, bagong pag-asa. At muli po, Diyos, ay naparito po kami sa inyo pong harapan dahil niloob niyo po, Panginoon. Kaya sa sandali pong ito na aming pag-aaralan ang inyong pong mga salita, hiling po namin ang patuloy na paggabay ng inyong dakilang Espiritu Santo po sa amin. Buksan mo ang aming mga pangunawa, ang aming mga senses, ang aming mga pandinig, ang aming puso kaisipan, nang sa gayon, O Diyos, ay maunawaan po namin ang lahat ng mga salita mo, O Diyos, na may papahayag sa aming kalagitnaan. O Diyos, let your name be glorified and be praised in our midst, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang po, Diyos, ang ihayag at maitaas, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat, Holy Spirit, na ikaw po ang siyang magtuturo po sa aming lahat. Pinupuri ka namin at ito ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, ang ating pag-uusapan, ang salita po ng Panginoon ay matatagpuan po sa aklat po ng Ikalawang Kronika, doon po sa 2 Chronicles chapter 14. At basahin po natin ang buong kabanata po na yan mula po sa chapter 1 hanggang sa verse 15 po. Tingnan po natin ang mga pangyayari po dito. Okay? Umpisahan po natin basahin po dyan. Naka-flash sa screen. Sabi po niya, namatay si Abijah at inilibing sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghahari niya, nagkaroon ng kapayapaan sa Juda sa loob ng 10 taon. Wow, praise God. Sige, balik ko muna doon, kapatid. Just sa verse 1 po muna tayo. Tingnan po natin yung sinabi po niya dyan na nagkaroon ng kapayapaan sa Juda sa loob ng 10 taon. Alam niyo po mga kapatid, bago po natin pagpatuloy yan, ang kapayapaan po ay kalikasan po ng ating Diyos. Because God is the God of peace. Siya po ang Diyos ng kapayapaan. Amen? At ang kapayapaan, peace, ay isa po ito sa bunga po ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Sumasabi po natin na ito ay priceless. Wala pong katapat na halaga ang kapayapaan na
galing po sa ating Panginoon. So, sabihin na lamang po natin na hindi po ito mabibilis ng mga butika. No? Wala tayong mabibiling peace doon po sa anumang mga drugstores kasi ito po ay nanggagaling lamang po sa banal na Espiritu Santo. Amen? So, kahit hindi ko po kayo tatanungin mga kapatid, naniniwala po ako na lahat po tayo ay nagnanais at gusto po ng kapayapaan sa ating mga puso at mga buhay. At yan po ay hindi po imposibleng mangyari. Matatamo po natin yan. At dito po sa ating pag-uusapan ay makikita po natin yung mga sikreto, yung susi kung bakit ito pong si Haring Asa ay naghari na meron pong kapayapaan. Just imagine po yung sa loob ng 10 taon ay nagkaroon po ng kapayapaan sa kanya pong paghahari. Ano pong ibig sabihin po niyan? So meron pong mga dahilan kung bakit tayo rin po mga kapatid ay pwedeng makapamuhay po sa kapayapaan po na ibinibigay po ng ating Diyos. At tingnan po natin yung pagkakasunod kung ano po ang naging sikreto po, kung ano po ang naging susi ng kapayapaan sa paghahari po ni Haring Asa. Siya po ang pumalit sa kanya pong tatay nang ito po ay mamatay at siya rin po ay naging hari doon po sa bansang Juda. Now, tingnan po natin sa verse 2 ang sumunod na nangyari. Yan. Ito po ang unang nangyari na ginawa po ni Haring Asa. Sabi niya, matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Aba, isa po pala ito sa mga dahilan kung bakit natatamo po natin ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Yung paggawa po ng mabuti at yung matuwid sa harapan po ng Diyos. Subalit alam niyo po ba mga kapatid na minsan sa paggawa po natin, when we stand for the truth and the good and the right, minsan po talagang ito po ay napaka-challenging po. Sapagkat minsan hindi po maiiwasan na meron kang mga masasagasaan na mga tao. Hindi po lahat kasi ng mga tao ay agad-agad na makuha o matanggap yung gusto mong sabihin sa kanila. So sometimes may mga resistances, may mga struggles po yan. And sometimes kung ikaw yung nagsasabi po ng katotohanan, gumagawa po ng katotohanan, talagang hindi maiwasan may mga persecutions. So hindi po siya madali Kasi minsan dito, hindi lang po yung sitwasyon ang dinidil po natin doon. Kinakaharap po natin kundi yung mga emosyon po ng mga tao. Yung mga attitude po ng mga tao. Kaya minsan talagang nagkukos ka ng discomfort sa isang tao kapag sinasabihan mo o gumagawa ka ng mga mabuti. May mga ganyan po mga bagay. Kaya challenging po. So dito po sa kapanahunan po ni Asa, sa salita po ng Diyos, makikita po natin na hindi lang po yung kanyang nasasakupan ng kanyang pong dinidil, pero marami rin po siyang mga kalaban. Pero dahil siya po ay gumagawa po ng mabuti at ginagawa po niya ang matuwid sa harapan po ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay po sa kanya po ng kapayapaan sa kanya pong paghahari. O di po ba nakaganda po yun mga kapatid? Bilang aral po sa atin, na kung ang buhay natin po pala ay nakaalign po sa ating Panginoon, siya po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang kapayapaan po na yan mga kapatid, ay isa pong napakalaking biyaya para sa pong tao. Yun po nakakatulog ka ng maayos, papaba yung isip mo at puso mo. Talagang pagpapalag po yan galing sa ating Panginoon. Just imagine yung 10 taon po na wala pong kaaway, wala pong mga umaatake po sa kanya. So, naging productive po yan. Sabihin po natin, naging produktibo po yung mga panahon. Ayan. Dahil ang Diyos ang siya po nagbigay ng kapayapaan po sa kanya. So, yung paggawa po natin minsan ng mga mabuti at matutuwid, minsan mami-misunderstood ka pa. Yung may mga parang matcha-challenge talaga, may mga persecutions. But, when we choose to stand for the good, when we choose to do the right thing, and mas maganda po yan kahit na may mga testing po, may mga challenges. And ang mahalaga po dito, ang sinabi po dito,
Ginawa po ito ni Asa sa paningin po ng kaniyang Diyos. So ang ating paglilingkod, ang ating ginagawa ay hindi po para sa paningin po ng tao. Kaya anuman po ang masabi ng tao ay hindi na po mahalaga. Ang pinakamahalaga ay yun po ano yung masasabi po ng ating Diyos sa atin. Amen? Hindi po natin kayang i-please ang lahat ng tao. Pero kung ang Panginoon ay nalugod po sa atin, yun po ang pinakamahalaga. So yun ang unang susi po kung bakit po ang kapayapaan ng Diyos ay sumakay Haring Asa. At po pwede rin po mangyari po yan sa atin. Ang pangalawa po diyan, sabi po sa verse 3, basahin po natin sa verse 3, ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinagiba rin niya ang mga alaalang bato at pinaputol ang pusteng simbolo ng Diyos ang si Asherah. Oh, praise the Lord. You see, ito pong si Haring Asa, pagkaupo niya bilang hari, hindi lang po siya gumawa ng matuwid at mabuti sa harapan ng Diyos, kundi ipinagiba po niya, sinira po niya, pinagtatanggal ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan. So ibig sabihin ay determinado po si Haring Asa na ituwid po ang mga bagay na hindi po kaaya-aya sa Diyos at determinado po siya na mag-focus po sa ating Panginoon. So, consecrate po niya ang buong bayan po ng lugar. Gusto niya pong ilagay ang kanyang mamamayan sa tamang pagsamba po sa ating Diyos, na yung kanilang pagsamba ay matuon lamang po sa ating Panginoon, hindi sa kung sino-sino mang mga Diyos-Diyosan. Kaya malinis po ang kanya pong hangarin. Sinira po niya at pinagiba ang mga hindi po dapat na pinag-aalayan po ng mga pagsamba. Yan, determinado po si Haring Asa. Kaya talagang makikita po natin yan, yung 10 taon po na yan ay naging makabuluhan, naging makahulugan po yung paghahari po ni Haring Asa. So, alam niyo po ba mga kapatid, sa paggawa po niya ni Haring Asa, hindi po yan madali. Kasi, kung titingnan po natin, marami rin po, halimbawa may mga nauna na pong mga elders, yung mga matatanda sa kanya. Siyempre, kung sila ay deboto po sa kanila pong ginagawa na yan, maaring magka-clash po sila, maari pong maapakan po niya yung maego po ng namamahala po sa mga panambahan ng mga ganitong klase. So, para sa kanya mahirap pong gawin po yun. Pero minarapat po niya at minabuti na gawin kahit na labag man po ito sa iba, ginawa pa rin po niya for the sake of peace, sa kapakanan po ng kanyang mamayan. Kaya makikita po natin ang mga mabubuting mga leader, sila po mismo ang nangunguna para ituon, ilagay sa tamang pagsamba ang kanyang mga nasasakupan. So napakaganda po ng attitude po dito ni Haring Asa. Gusto niyang ma-focus ang pagsamba ng kanyang nasasakupan sa ating Panginoon. So para mangyari po yun, kailangan po niyang i-consecrate, kailangan po niyang gibain ang altar ng mga Diyos-Diyosan para ang mga tao ay magsamba sa totoo at tunay na Diyos lamang, mga kapatid. Amen? Now, ang sumunod po doon, na susi pa ng pagbigay ng kapayapaan ng Diyos sa kanya, sa verse 4, sabi niya, sa verse 4, inutusan niya ang mamamayan ng Juda na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tumupad sa kanyang mga kautusan. See, ito pong si Haring Asa, siya mismo ang nag-utos. Kinuman po niya ang kanyang mamamayan na dumulog tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Diyos, sa Kanya tayo tumawag. Yung Diyos ng ating mga ninuno, at tuparin ang kanyang mga kautusan. Look at that. So, talagang determinado po siya na ilagay sa tamang paglilingkod ang kanyang mamamayan. So, napakaganda po ng puso po ni Haring Asa po na ito. Sabi niya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang nasakupan, sumamba tayo sa Panginoon, manalangin tayo, tumawag tayo sa Kanya, at sundin po natin ang kanyang kautusan. O di ba? Kaya dito pala makikita mo yung kanyang puso, kaya nalulugot po ang Diyos. Siya na mismo ang nagbigay po ng kapayapaan sa kanya pong nasasakupang bayan.
Hallelujah. At ano ka sa verse 5? Verse 5, tuloy-tuloy po ang pagkilos po ng Panginoon. Tingnan niyo po. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang mga altar na pinagsusunugan ng mga insenso sa lahat ng bayan ng Juda. Kaya may kapayapaan ang kaharian ng Juda sa panahon ng paghahari ni Asa. Look at that. Meron pong kapayapaan sa kaharian ng Juda sa paghahari ni King Asa dahil, tingnan nyo nga naman, no? Hindi po siya na-satisfy na tanggalin yung mga pag-aalayan lang. Pero ito po, talagang pati yung mga sambahan, yung mga lugar sa matataas na lugar ay talagang sinira po niya, winasak po niya. Dahil alam po niya na, nakita po niya na hindi ito yung tunay na pagsamba sa Panginoon. Yung mga pinagsusunugan po ng mga insenso, talagang pinagtatanggal po niyan. So tuloy-tuloy po ang consecration. Kaya ito po yung maganda sa atin mga kapatid, na lagi pong sinasabi sa atin na kailangan meron din po tayong repentant heart. Hindi po sapat yung isang beses o dalawang beses lang na humingi po tayo ng kapatawaran, nagsisi sa ating Panginoon. Lagi po tayo nagkakasalat, nagkukulang po sa ating Panginoon. So maganda po na meron din po tayong puso na mapagsisi palagi. Dahil nagkakasala po tayo. Ganyan po si King Asa. So patuloy po yung kanyang paglilinis po sa kanyang bayan hanggang sa talagang maging kaaya-aya po sila sa ating Panginoon. Now, ano po ang naging resulta po niyan? Doon po sa verse 6, sabi niya, at habang mapayapa, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Juda. Walang nakipaglaban sa kanya sa panahong ito dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan. You see? Ang resulta po nun, talagang wala pong nagtangkang makipaglaban o lulusog po sa bayan po ng Juda. Naging payapa po sila. O syempre, kung payapa po ang isang tao, ang isang bayan, nakakapag-focus po sila sa paggawa po ng mabuti. So mas nagiging produktibo po ang kanyang bansa, ang kanyang bayan, maging ang mga mamayan. At ganyan po sa ating personal, individual po, na kapag payapa po ang ating mga puso at isipan, tayo pinapayapa ng ating Panginoon, mas nagiging produktibo po tayo, di po ba mga kapatid? Mas marami po tayong naiisip na mas maayos na gawin. Dahil payapa po ang ating isip, wala pong mga bumabagabag o umiistorbo sa atin. Ganyan po kahalaga ito pong kapayapaan na ibinibigay po ng ating Diyos. So, dahil sa sila po ay mapayapa, wala pong humahad lang para po sa Kanya na gawin o patibayin ang kanila pong lungsod. So, anong ginawa po nila? Sa verse 7. Sabi po ni Haring Asa, tingnan po natin sa verse 7. Sinabi ni Asa sa mga taga-Juda, patatagin natin ang mga bayan na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pader sa paligid nito na may tore at ng mga pintuan at mga kandado. So tumaas po yung makadiyos po na kumpiyansa po nila. Naging confident po si Asa. Sabi niya, patatagin natin ang ating bayan. Lagyan natin ng mga pader. Lagyan natin ng mga tore at pintuan na may mga kandado. So talagang dumating sa punto na sila po ay wala na pong takot, naging fearless po sila. At sabi niya, angkinin natin ang lupaing ito dahil dumulog tayo sa Panginoon na ating Diyos. Kaya yung panalangin po nila, naging confident po nila na whatever they pray, anuman po ang kanilang panalangin, ay kanila pong tinatanggap. So binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating mga kalaban sa paligid, kaya pinalakas nila ang bayan at naging maunlad sila. Tingnan niyo mga kapatid, hindi lang po yung kapayapaan, sumunod po ang pagpapala biyaya ng Panginoon. Sila po'y binigyan ng kapayapaan at maging ang pag-unlad ay sumusunod. Amen? So ganyan po pala, kung payapa po ang isang bayan, wala pong mga kaguluhan, ibig sabihin meron pong pag-unlad ang isang bansa. O tingnan niyo po ang ating bansang Pilipinas. Napakarami po mga kaguluhan, kaya napakahirap po ang pag-unlad po nito. May kanya-kanya pong sariling interes ang bawat tao. Siguro kung ang ating bayan lamang ay matuto pong
mag-focus po sa ating Panginoon, matutong lumapit sa ating Diyos. Ang ating bansa ay hindi po imposibleng maging maunlad. Kagaya po ng bayan po ng Juda sa paghahari po ni Haring Asa. Subalit kung ang mga tao ay hindi po payapa, kung ano-ano po ang kanila pong mga intensyon, ay talagang mahirap po umunlad ang bayan. Pero dito mga kapatid, makikita natin na kapag ang isang bansa ay nakatuon po at sumusunod po sa kalooban po ng ating Diyos, ang pag-unlad ay hindi po mahirap pong mangyari. At nawa ganyan po ang mangyari sa ating bayan sa Pilipinas. Na mawala na po yung mga kaguluhan para ang tao ay matuon po sa pagpupurit, pagsamba sa Diyos at matamasa po ang pag-unlad at biyaya po ng ating Panginoon. So napakaganda po kung ang mga tao ay naka-align po ang buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Now, tingnan po natin. So, ang pag-unlad din po at ang kapayapaan ay hindi po ibig sabihin na wala pong mga struggles. Hindi po ibig sabihin na wala pong mga conflicts. Ang ibig sabihin po ng kapayapaan ay kahit sa kabila po ng mga pagsubok sa mga kahirapan na ating hinaharap, ay nananatiling na tayo po ay mayroong Diyos na suma sa atin. Yun po mga kapatid. Kasi siya po yung magkukontrol po ng lahat. Yun po ang tunay po ng kapayapaan. Hindi po yung mapayapa tayo dahil wala po sanang mga hindi pagkaintindihan, walang mga challenges. No. Hindi po natin maiwasan yan. Kagaya po ni Asa. So dumating din po sa punto na ito na. Pinayagan po ng Panginoon, may mga gustong lumusog po sa kanila. Doon po sa verse 8, tingnan po natin mga kapatid. Verse 8. Sabi niya dyan, may 300 sundalo si Asa na taga-Juda na armado ng malalaking pananggalang at mga sibat. At mayroon din siyang 28 sundalo na taga-Benjamin na armado ng maliliit na pananggalang at mga pana. Silang lahat ay matatapang na sundalo. Kung titingnan po natin yan, napakarami pong sundalo yan. May almost 600,000 po na sundalo si Asa. Pero sa susunod po na verse, kung marami na po yan na mga tauhan, matatapang na sundalo si Asa, mas marami pa po yung mga kaaway, yung mga kalaban na gusto pong umatake sa kanila sa verse 9. Sige. Nilusob ni Zera na taga-Ethiopia ang Juda kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe at nakarating sila hanggang sa Maresha. Verse 10. Pumesto sina Asa sa lambak ng Sipata malapit sa Maresha. Sige, verse 11. Pagkatapos, okay. So, mas marami pa po yung sundalo actually. Kung sa English po natin babasahin, mas marami pa pong mga kalaban na gusto pong lumusob po sa kanila. Pero hindi po natakot si Haring Asa at ang bayan ng Juda. Hinarap po nila ito. Dahil alam po nila na sila po ay kasama po nila ang Panginoon. So wala na po silang katakot-takot. Now, sa verse 11, ano po ang nangyari? Ginawa po ni Asa, sabi niya, pagkatapos nanalangin siya sa Panginoon na kanyang Diyos. O Panginoon, wala na pong ibang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan kundi kayo lang. Amen. In-acknowledge po ni Haring Asa na walang sinuman na makakatulong sa kanila kundi ang Diyos na makapangyarihan. So nagpakumbaba po siya sa ating Diyos at humingi po siya ng tulong. Kaya sabi niya, tulungan niyo po kami, O Panginoong Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo. At sa inyong pangalan, pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalo. Sundalong ito. O Panginoon, kayo po ang aming Diyos. Huwag niyo pong payagang manaig ang taong laban sa inyo. So ito po yung panalangin ni Haring Asa. Nagtiwala po siya at pinagkatiwala sa Diyos ang laban na ito. Kaya nalugod po ang Diyos sa kanya pong panalangin. Ano po ang ginawa po ng Diyos? Tumugon po siya, mga kapatid. Sa verse 12, sabi niya, yan,
Kaya dinaig ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at ng mga taga-Juda. Tumakas ang mga taga-Ethiopia. Wow! Praise the Lord! Meron pong victory. Meron pong tagumpay. Pinahina po ng Diyos ang kalaban para hindi na po mahirap kina Haring Asa na sila po ay daikin. Una na pong kumilos ang Diyos dahil nanalangin po tumawag, nagtiwala po si Haring Asa sa kakayahan at kapangyarihan po ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang dumaig sa mga taga-Ethiopia. Ito pong mga kalaban. At pinakita po ng Diyos na kung tayo'y magtitiwala po sa Kanya, kagaya po ni Asa, meron pong kakayahan ng Panginoon para lipulin ang ating mga kalaban. Pero hindi po ibig sabihin mga kapatid na ang kalaban po natin ngayon ay kumbaga sa armas at pumatay po tayo ng tao. Hindi po mga kapatid. Ang gusto pong makita po natin dito na kung ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating sitwasyon ay kaya po niyang kumilos mga kapatid. Kaya itong mga kaaway, natakot po sila, tumakas po sila. So naging madali na po para kina Asa at ng kanyang bayan para sila po ay lipulin. So hinabol po nila sa verse 13. Hinabol po nila itong mga taga-Ethiopia po na ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga sundalo hanggang sa Gerar. Marami sa mga ito ang namatay at hindi na makalaban pa. Tingnan niyo mga kapatid, ang laban po natin, ay sa Panginoon. Kumbaga siya na po ang bahala. Kung anuman po yung mga challenges po natin, anuman pong mga gawain ng masama ng demonyo na gustong sumira sa atin, ibigay po natin sa ating Panginoon at siya na po ang kikilos. Dinaig sila ng Panginoon at ng kanyang mga sundalo. Maraming ari-arian ang nasamsam ng mga sundalo ng Juda. Verse 14, last 2 verses na lang po mga kapatid. Nilipol nila ang mga baryo sa paligid ng Gerar dahil dumating sa mga ito ang nakakatakot ng parusa ng Panginoon. Sinamsam nila ang mga ari-arian ng mga bayan dahil marami ang mga ari-arian nito. So hindi na po naging mahirap para kina Haring Asa at ng kanyang bayan para lipulin ang kanilang kaaway. Kasi ang Diyos na mismo ang nagbigay ng parusa sa kanila. So ang nangyari po, lahat ng mga pwede pang pakinabangan, talagang nagkaroon po sila ng great exploits, plunder, kinuha po nila yung mga ari-arian ng mga ito. O di ba? Ganyan po pag kumilos po ang Panginoon, maging ang yaman po ng mga wicked ay pwede po niyang ibigay po sa atin, i-consecrate po niya, ibigay po niya sa atin mga kapatid. So talagang naging matagumpay po ang paghahari po ni Haring Asa. Now I like this verse, yung last verse po natin, verse 15. Nilusog din nila ang mga kampo ng mga tagapagbantay ng mga hayop at pinagkukuha ang mga tupa, mga kambing at mga kamilyo. Okay, maganda po yun. So talagang plunder po ang ginawa po nila, talagang pinagkukuha nila ang mga pwede po nilang mapakinabangan. Ang maganda po rito, sabi niya, pagkatapos, nagsibalik sila sa Jerusalem. Sa English po, sabi po niya sa NIV, then they returned to Jerusalem. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung inaantay po nating lahat na nandyan po sa loob. No? Then they returned to Jerusalem. Paano po sila nakabalik sa Jerusalem? Tingnan po natin. Hindi po basta-basta. Tingnan po natin na kapag ang isa pong sundalo pumunta po sa gera sa labanan, pwedeng dalawa lang ang pwedeng mangyari doon, makakabalik pa siya na buhay o hindi. At pwedeng hindi na rin po siya makabalik sa kanya pong pamilya. Pero dito, sila pong lahat ay nakagsibalik po sa Jerusalem. Bakit? Sila po iningatan po ng Diyos at ibinalik po sila ng maayos para makapiling po nila ang kanilang mga pamilya. At ganyan din po mga kapatid, na kung tayo po ay magpapatuloy at patuloy lang po nating ilagay ang ating sarili sa kalooban po ng ating Diyos, sa tamang oras at pagkakataon, tayo rin po ay makakabalik sa ating mga pamilya. Inaantay po natin yan, inaasam po natin yan. Naniniwala po ako na gusto po nating makalaya mga kapatid.
Subalit habang andyan po tayo sa loob, sikapin po natin na malagay po ang ating sarili sa kalooban po ng ating Diyos para naman po sa tamang oras, makakabalik din po tayo sa ating Jerusalem, sa ating mga pamilya. Makakapiling na rin po natin sila. So, malapit na po ang Christmas. Ilang araw na lamang po mga kapatid, si-celebrate po natin. Now, ay patuloy po tayong punuin po ng kapayapaan ng ating Diyos. Amen? So wag po kayong mainip dyan. Ang gawin lamang po natin, yan, magsamba't magpuri po tayo sa ating Panginoon at siya na po ang kikilos, bahala sa ating sitwasyon. At yun nga po, yung ating inaasam na pagbabalik natin sa ating pamilya ay mangyayari din po mga kapatid. At tayo po ay magagalak matutuwa pag nangyari na po ang mga yan. Maraming salamat po at ang kapayapaan po ng Diyos ay sumatin pong lahat at magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat mga minamahal po nating mga kapatid at mga kababayan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat po. Yun po ang ating mensahe sa araw po na ito. Hallelujah. Ibalik ko po sa ating MC. Thank you po mga kapatid and God bless us all. Wala ko pa